So, kumusta yung pag-aaral mo? Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So, nandito pa rin tayo ngayon sa bahay nila Judian ngayon mga kababayan. So, mayroong iabot natin nga pira sa kanya para sa kanyang allowance. Galing po ito kay Sir Paul. So, tamang-tama linggo ngayon mga kababayan. So, nandito sila ngayon. So, bago muna tayo magpasok dito sa loob ng bahay nila, ipakita ko muna sa inyo yung kagandahan ng ating lugar dito. Hindi lang masyado makikita mga kababayan kasi may pugs. Yung mga pugs ay bumaba na kasi malapit na ang gabi mga kababayan. So malamig na dito. Maganda dito kasi kahit wala kang aircon pero parang naka-aircon ka na dito. So ipakita muna natin yung mga lugar natin. So tayo na mga kababayan, pasok na tayo sa bahay nila Judian. Ayun! Pwede pasok, ma'am. Si Ma'am Judian. Alam mo nung una, idol ko kasi si Judian Santos. Parang mababaliw ako nung una eh. Diba yung nung una, yung salida nila ni Leo? Yun kasing pinapanood ko, yung bata pa kami. So yun, may TV ng kapitbahay, yung tito ko. So doon ako natuto mag-Tagalog stone. Yung Tagalog, di ba? Gabi-gabi punta kami doon sa bundok kasi nandoon yung TV. So yun ang pinapanood namin At kapag lagi tayong manonood pala, hindi mawala yan sa isip natin. At memorize na natin yan lahat. So, kaya ay meron akong tinago-tago nga Tagalog na ilang piraso lang. So, ngayon ay nagagamit ko na mga kababayan. Kahit ilang piraso lang, di ba? So, sige lang ay maragdagan naman ito kapag ituloy-tuloy natin ang ating pagtatagalig. So, tayo na. Kumusta? Kumusta yung buhay? Dito lang kami mga kababayan sa labas. Kasi medyo madilim na at madilim sa loob. So kaya dito lang kami sa labas mga kababayan. Ayaw naman din yung pumasok kami. Joke lang. Bade, ikaw kahit asa mo mama? Nasa man. Nasa? Uma naglimpisa. Naglimpisa. O, dira ko kayo mas kailangan ko. Ay, yung mama mo nandoon sa bukid, naglilimpisa. Anong Tagalog sa limpisa, Istong? Anong Tagalog sa naglimpisa? Bakit naglimpisa? Naghahawan. Nagsanggot. Nagsanggot di ay. Yung mama niya mga kababayan kinagsanggot doon sa bukid. Ano yung hinahawanan niya? Ano nga tanim? Kamote? Kamote o mga kuan. Mga balanghoy. Yun ang hinahawanan niya. Kasi yung kamote kasi hindi ma-sprayhan, di ba? So kailangan yan nga gunahin. Ay, guna po Gunahin yan, kailangan niya gunahin. Gunahin na lang. Kailangan niya gunahin yung mga damo mga kababayan para malimpyo siya. So tulad din doon sa akin sa bukid ko ay hindi kasi ako nagtatanim ng kamote. So gawa ko ay kapag maghawan ako, spray lang. Mag-spray lang ako para
madali lang. No? Isang tangke yung spray natin ay medyo maluwag-luwag na yung madaanan. So, pareha lang kami mga kababayan sa kanyang ah, magulang, magsasaka din ako mga kababayan. So, yung bukid ko ay makikita natin dito, pero hindi lang natin may pags mga kababayan. So, nandun lang yung bukid ko. So, hindi lang natin makikita kasi may pags. So, ngayon ay ang trabaho, ang aking mga tanim din doon ay nagtatanim ako ng kalabasa. Meron ding mais, pero lang, konti lang. Nag-focus muna ako ng kalabasa. Kasi mabuti yung kalabasa, di ba? Pag harvest mo, diretso na. Lagay mo na sa sako tapos timbang. Magkapera ka na. Pero ang mais, di ba? Ang mais, alam mo naman yung mais, di ba? Anong unang gagawin ng mais? Pag magsanggi na ka, pagkatapos na magsanggi, saan pumanin mo? Loboon. Pagkatapos ng lobo, ibulad. Kaya kung umuulan, ipuson. Pagkatapos na pod, ibuhat na pod. Kaya kung mauga na, busa na nato mabaligya. Pero kung gulay, wala na bulad-bulad na. Diretso na nato baligya. So, mao na nga, grabe ka, trabahoso kayong mais. Pero wala naman, mantay mahimo kay mamanggid ang atong naandan. So, agwanta na lang kita. So, kumusta yung pag-aral mo? Nag-aral ka ng mabuti. So, salamat na. Dapat, concentrate ka lang sa iyong pag-aral. Mag-aral ka ng mabuti para matulungan mo yung sarili mo at yung mga magulang. Mahirapan kasi tayo tulad mo kapag hindi ka makatapos sa pag-aaral, hindi ka makatulong sa magulang mo. Paano ka tutulong kapag wala kang natapos hanggang journalista din ka lang? Mabuti lang kapag di ba? So dapat ilagay mo sa utak mo nga kailangan nga makatapos kasi yung pag-aaral para hindi masasayang ang binigay sa sponsor sa iyo. Alam mo, marami ang taong di ba? Gustong-gusto nga meron din mag-sponsor sa kanila. Marami mga estudyante nga gustong-gusto nga makatapos sa pag-aaral pero walang magsuporta sa kanila. Walang magbigay ng allowance nila. Marami, no? So kailangan nga kayo yung napilian nga binigyan ng allowance, may mga sponsor, kailangan nga hindi natin sayangin ang panahon. Hindi natin sayangin ang pera nga binigay ng ating sponsor. Kailangan nga mag-aral ng mabuti at ilagay lang sa ulo mo nga kailangan nga makatapos ka sa iyong pag-aaral para makatulong ka sa iyong sarili o sa iyong pamilya. So, yun lang at kailangan nga pag may pasok ka, kapag may pasok ka sa eskwelahan, bawal mag-absent. So, kinahanglan nga mo eskwela gid ka. Kung na klase mo eskwela gid ka. So ngayon ay may binibigay ni Sir Paul sa iyo nga allowance mo. Pasensya ka na medyo natagalan kasi sobrang busy ako. No? At sana po ay itong binigay ni Sir Paul sa iyo ay magamit mo ito sa iyong pag-aaral at makabili ka ng dapat mong bilihin para sa iyong pag-aaral. At alam natin nga si Sir Paul ay wala dito sa Davao.
So dapat kailangan nga focus tayo sa pag-aaral para meron tayong matutunan. Meron ka matutunan para pag uwi ni Sir Paul dito, pagbalik ni Sir Paul dito at ma-vlog ka niya, so matutuwa siya nga parang nadagdagan na yung kaalaman mo. So dapat kapag bright ka nung nakaraan, kailangan nga i-times 2 mo yung kabrightan mo ngayon, di ba? Ganun yan. So kapag nung una ay ang kabrightan mo ay 5 lang, so ngayon naman ay mag 6 na. Hindi tayo papayag na bumaba yung ating score. Dapat kapag 5 tayo ay tataas tayo ng tataas. Para masaya din yung sponsor natin at lalo na kay Sir Paul. Dahil po ay sa lahat ng natulungan, dahil po yan sa ating pugong biyahero. So kailangan nga hindi natin sila bigyan ng sakit ng ulo. Kailangan nga pasayahin din natin sila para kapalit sa kanilang pagtulong sa atin. So yan ay magbigay lang ako sa iyo. At ito mga kababayan, galing po ito kay Sir Paul para po kay Judean. So sana po ay huwag natin kakalimutan mga kababayan nga susuportahan natin ang buong PB team. Kahit nagkaiwalay-walay kami mga kababayan, pero iisa pa rin kami. Kahit nandoon sila sa Visayas, ako nandito lang ako sa Mindanao, pero isa pa rin yung mga puso namin mga kababayan. So huwag natin kakalimutan mga kababayan na susuportahan ang buong team mga kababayan. So ito na. Sus. So, galing po yan kay Sir Paul, ipabigay sa kanya. So, natagalan kasi sobrang busy po. At nagpunta ko nung isang linggo dito, wala din siya. So, kaya ngayon lang ako nakapunta dito. Salamat po Sir Paul na meron na po akong pambili ng bigas namin at sana po mag-ingat po kayo dyan palagi kasi nandito lang ako. Nagdadasal lang ako para sa inyo, sir. Yun lang kasi yung pinakamaganda. So kahit nandito tayo sa malayo, nagkiwalay-hiwalay tayo, pero dapat ipagdasal natin ang isa't isa natin para mailigtas sa mga kapahamakan. So kailangan nga pagdasal natin yung PBT mga kahit nagkaiwalay-hiwalay, pero kailangan nga pagdasal natin na walang mga masasamang mangyari kahit nandoon din sila sa Visayas at tayo ay dito lang sa ating bukid. Kailangan natin nga magdasal tayo para sa kanila. So yun lang mga kababayan. So, maraming salamat din sa inyong lahat mga kababayan sa walang sawang nagasubaybay sa aming mga vlog. Sana po ay huwag kayong magsawa na magpanood sa amin. Kahit nagkaiwalay kami, pero nandyan pa rin kayo palagi mga kababayan. Sana po ay huwag kayong magsawa na laging magkasubaybay sa amin. So yun lang po. God bless you. Bye bye.